Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, June 2, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, mag-short prayer po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa akin, gayon din sa manunod po ng channel na ito. Pag-ingatan mo po kami ngayong araw ng Martes sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, bukod po dito sa Bagyong Doming na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, nakakaapekto na po sa malaking bahagi ng ating bansa ang southwest monsoon o hanging habagat. Ngayon po ay aalamin natin kung may panibagong bagyo bang mabubuo sa mga susunod po ng mga araw at titignan din natin ang magiging epekto ng habagat etong week po na darating. So bago natin simulan at baka makakalimutan ko, huwag niyo hong kakalimutan na mag-like and subscribe and pa-share na rin po ng ating update para malaman ng mga kababayan natin ang lagay ng ating panahon. Sa pinakahuling pagkatala po, ang Bagyong Doming po nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Madaling araw po ngayon ng Martes, ditong namataan na may lokasyon po na 1,035 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Bagamat ito po ay nasa severe tropical storm na lamang, wala na po itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Pero hinahatak pa rin po niya ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito po yung sinasabi natin, and officially na nga po, first week na ng June, ito po yung sinasabi natin na habagat season na talaga o southwest monsoon season na. Sa atin pong tinatawag na forecast weather condition, ang pinaka nakakaapekto at weather system natin ngayon na nagbibigay ng mga pag-ulan ay ang habagat at ito po ang tinatawag natin ng mga localized thunderstorms. Alamin muna natin dahil nga po ang habagat po sa ngayon ay nakakaapekto na po sa ilang parte po ng Metro Manila, Central Luzon. Kasama rin po dyan ang Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Yang mga lugar ho na yan ay mataas po ang mga scattered rains, isolated and moderate to heavy rains po na pag-uulan sa hapon at sa gabi dahil po sa southwest monsoon. Alamin natin ngayon yung dami ng mga pag-uulan dyan sa mga lugar po na aking binanggit. So dahil po sa banta ng southwest monsoon o hanging habagat, meron tayong heavy rainfall warning na yellow, yellow warning po ito. Ngayong araw po ng Martes hapon, meron po tayong ine-expect na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan diyan po sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Miyerkules naman po ng madaling araw hanggang sa hapon po ng Miyerkules, meron po tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan dyan po sa may Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Wednesday po ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon, meron po tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dyan po sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Bulacan at Pampanga. Yang mga lugar ho na yan, naka-yellow warning alert po at pinag-iingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Yan po ay dahil sa habagat. At alam naman natin, kaya ito lumakas yung habagat dahil po sa epekto ng Bagyong Doming o Typhoon Doming na ngayon po nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So balikan po natin yan mga kababayan at ngayon alamin natin yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Marami kasing nagme-message at tatanong sa atin kung may panibagong bagyo na ba na mabubuo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, may panibagong sumapo ng panahon na madedevelop po sa may kalurang bahagi ng ating bansa. At kung makikita nyo po sa ating forecast, yan po ay sa pagitan ng June 1 hanggang sa June 5. Sa kalurang bahagi ng ating bansa yan at nasa medium chance ng category. Sa isa pa nating monitor system, sa isa pa nating chart, makikita ho ninyo, madedevelop po ito dyan sa may kanluran dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ang sinasabi naman po natin palagi, ang southwest monsoon, nagtitrigger yan ng mga cloud cluster o kumpul na kaulapan para ma-develop po bilang tropical depression. Pero lagi kong pinapaalala, may mga pagbabago pa at may mga senaryo pa tayong kinukonsider sa pwedeng senaryo at pagbabago sa magiging lagay po ng panahon sa mga susunod po na mga araw. At ito naman po sa ating tinatawag na tropical cyclone na
chart para po no sa cyclone ngayon pong June, kung makikita ho ninyo, merong mga landfall scenario na makikita tayo sa bantang silangan po ng ating bansa na mabubuong bagyo ngayong buwan po ng June. So ngayong June, inaasahan pong isa hanggang sa 2 bagyong madedevelop o mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa po maiko-consider yung mga sama ng panahonin o bagyo na yan kung mga typhoon ba o super typhoon category po na bagyo. Ngayon, eto po, marami kasi nagtatanong kung ano ba ang magiging kondisyon o magiging mainit pa rin ba sa malaking parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng ating bansa ngayong araw po ng Martes. Sa atin pong pinaka-latest po na temperatura o lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, unahin na muna natin dito po sa may Luzon. Sa parte po ng Metro Manila, kasama po ilang bahagi ng Marikina, aabot pa rin po sa 26 degree yung pinakamababa at ang pinakamataas na lamang ay aabot po sa 30 degrees Celsius. At bumaba na po yung temperatura dyan dahil nga po sa southwest monsoon. So ang tsansa naman ng pag-uulan sa Metro Manila ay tumaas na sa 90%. Sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, ang temperatura naman po dyan ay aabot po sa 25 to 32 degrees Celsius. Maulap po na may scattered rains bandang hapon dahil po sa tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. Sa Batanes, Babuyan Islands, may strong to gale force winds pa rin po na mararanasan dahil po dito sa tinatawag natin extension po ng Bagyong Domeng na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, kahit nasa labas na ang Bagyong Domeng, yung extension ng kanyang hangin, nagbibigay pa rin ng epekto sa may parteng extreme Northern Luzon. Sa parte naman tayo ng Visayas, sa General Santos City, asahan po natin ng 25 to 32 degrees Celsius at sa Western Visayas, Negros Island Region, 26 to 32 degrees Celsius po ang magiging temperatura dyan. Merong mga scattered rains and thunderstorms dahil po sa southwest monsoon. So ang tsansa po ng mga pag-uulan dyan ay tumaas din sa 80 to 90% bandang hapon po hanggang sa gabi. So mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan. Sa parte naman po ng Central at Eastern Visayas, ang temperatura po ay aabot sa 26 to 30 degrees Celsius. Ang tsansa naman po ng pag-uulan ay nasa 40 to 60% po sa bandang hapon. Sa parte po ng Mindanao, ito pong area ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Saxargen, ang temperatura po dyan ay aabot po sa 26 degree hanggang sa 33 degrees Celsius po. At may mga aasang isolated light rains and heavy rainfall sa bandang hapon dahil po sa habagat. Sa Davao, Caraga at yung mga lugar ho na yan ay makakaranas naman ng temperatura na 26 to 32 degrees Celsius. May mga kaunting pag-uulan po bandang hapon. Kaya yung mga kababayan niya sa mga lugar po na nabanggit ko, mag-ingat po sa banta po ng mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area. Lalo na kung kayo yung nakatira sa mga prone area na tulad na malapit po sa mga bahain, malapit sa ilog, malapit sa karagatan, mag-ingat po tayo dyan. So i-summarize natin, ang Typhoon Domeng o Bagyong Domeng nasa labas na at halos wala na itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Ang habagat o southwest monsoon, ang ating pangunahing weather system na magdadalang scattered rains sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. So malalakas din naman na hangin o malakas na hangin ang mararanasan naman sa parte ng Batanes, Babuyan Islands, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur dahil po yan sa pinagsamang epekto ng habagat at trap extension ng hangin ng bagyong nasa labas po ng ating bansa. So ang atin naman pong alon ay aabot po sa 3.5 meters wave sa eastern seaboard po ng Batanes. So yung mga lugar dyan, mga nakatira dyan, pwede pong wag muna maghintay tayo ng abiso kung mababa na po ang pag-alon. At bago ko tapusin, meron po tayong paalala sa mga kababayan natin. Lagi ko naman pong sinasabi, kapag ganito pong sitwasyon natin na nasa habagat season na tayo o nandito na tayo sa southwest monsoon season, kinakailangan lagi po kayong mag-antabay sa akin pong mga binibigay na update. Tulad nito, meron po tayong nakikita sa ating tropical cyclone threat potential na panibagong sama ng panahon na mabubuo sa kalurang bahagi ng ating bansa. Kinakailangan po natin mag-antabay at mag-monitor. Yung pangalawa, dahil ko sinasabi na kailangan meron po tayong mga safety kit, lagayan po ng mga importanteng gamit kung sakasakali po na magkaroon po ng mga pagbabaha, mga landslide, importante po yan.
dapat meron din po tayo mga go bags na lagi ko pong sinasabi na dapat dalhin anytime. Hindi lamang po milindol bagkos kahit mahihinang bagyo, kailangan lagi po yung dala. Gayun din po, i-check na at double check na yung mga bubong natin, yung mga kabahayan natin kung handa na po ba ito sa mga posibleng banta ng mga malalakas sa mga pag-uulan dulot po ng habagat at ang mga papalapit po na bagyo. At yung panghuli, lagi ko sinasabi, kinakailangan po natin manalangin sa Panginoon sa safety po ng bawat isa. Ipanalangin po natin na itong nakikitang bagyo sa bandang kanlurang bahagi ng ating bansa na madedevelop sa mga susunod po na mga araw ay hindi po maging malakas. Lagi ko sinasabi, pag nandyan ang habagat at merong mga cloud cluster o LPA, mabilis pong lumalakas yan. Hahatakin ng LPA o palalakasin ng habagat ng isang low pressure area na malapit po sa kanyang pinaka-area of responsibility. Sa may silangang bahagi naman ng ating bansa, layan ko sinasabi, sa second week hanggang sa third week po ng June, may mga sama ng panahon na posible pong ma-develop dyan. At ito sa mga nagtatanong, ngayon pong 2026, simula po June hanggang sa magtapos ang 2026, inaasahan po ang 9 hanggang sa 13 bagyo ang ma-develop po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi natin maiko-consider kung lahat yan ng mga typhoon o mahihinang bagyo, ibang kategorya po yan. So bago ko po tapusin, mag-iiwan po mulit ako ng Bible verse ngayong araw po ng Martes. At ito po yung matatagpuan sa Kawikaan 3 verses 5 hanggang 6. Narito po ang sinasabi mga kababayan. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. At dapat alamin po natin na dapat hindi tayo manangan sa ating sariling karunungan. Kasi tayo-tao lamang nagkakamali din, limitado ang ating kaalaman. Pero sa Panginoon, kinakailangan po natin humingi ng guidance sa bawat desisyon, sa bawat po lahat ng ating gagawin. Muli, yan po muna ang ating pinaka-latest na update ngayong araw po ng Martes. And please, huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-share yung ating update para marami pong makapanood at malaman nila ang lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.